pagpamati sa kay verse na tuntunan karon. 1 Timothy 4 verses 7 to 8, kung naandam ng tanan atong tunganan migsuon, atong ihikli ng mga butang sa atong kinabuhi, atong i-focus atong una-una sa pulong sa Ginoo. In 1 Timothy 4 verse 7 to 8, ingon siya, apan likay ang mga himo-himong sugilanon nga dili angay isugilon, hinunua bagsaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios nun. May kapuslanan ang pagpaugnan sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnan mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag magkini kanatong kinabuhi karon ug sa umaabot. Akong balikod, apan likay ang mga himo-himong sugilanon nga dili angay isugilon, hinunua bagsaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios nun. May kapuslanan ang kapagpaugnan sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnan mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kini kanatong kinabuhi karon ug sa umaabot. Dalaygon ang pulong sa Dios. Akong gitaytulan, training for godliness, qualities of God, being godly. Training for godliness, qualities of being godly. Daghan kayo og training sa kalibutan. Amen. The training ta sports, academic, career, sa panaklase, mga TESDA trainings, daghan nga mga butang para ta makatuon sa mga kalibutanon or maabilidad, skills nga mga training may suon. Ingon si Paul sa impulong, importante ang training sa pagkadiyos-non. Amen. Usahay, parang interested kita sa training sa mga skills. But dili kay nato kakatagang pagtagad ang pag-train sa pangkaugalingon sa pagkadiyos-non. Amen. Do you think itong mga bata na nagpatay sa ilang mga classmates, kung na-train sila silang ginikanan sa pagkadiyos-non, mabuhat ka ito nila isoon? Dili. But because maybe mas na-train sila sa paghawid sa pusil kaysa sa pag-train sa kinaiyahan sa Dios, niabot sa panahon nga mas nadaog sila sa maong nga tentasyon sa ilang kinabuhi. We all know nga sa Mateo nag-ingon moabot gid ang panahon sa pagkadautan. Amen. Moabot ang panahon sa pagkadautan. It means nga ang dautan mopili og mga tao nga dili train sa pagkadiyos-non aron nilang trainon sa pagkadautan. Ingon ang pulong sa Dios nga moabot ang panahon sa katapusan nga ang dautan maghari, tugutan nga siya maghari nagsuon. And this is the right time sa atong kinabuhi to train ourselves sa pagkaliwat sa Ginoo. Amen. Para sa umaabot nga panahon nga maghari ang dautan, dili na ta muliwat diha niya. Tungod kay ingon pa nga iposes lang niya itong mga tao nga wala nag-train sa pagkadiyos-non or sa kinaiya sa Dios. Nagilain-lain nga training nga atong naagian sa mga situation nga nahitabo sa mga trahedya. Nakita nato ang training sa mga kabataan sa katong sa eskwelahan dito sa Tacloban. Naay mga bata nga giposes sa yawa sa pagpatay. Na-train sila sa pagdumot, kasuko, kalagot, kay kuno ginabuli sila. Pero during sa pagkitabo, naapoy duha o tulo ka bata, isa ba to, nagitawag nila nga hero sa ilang classmates. Tungod kay siya ang nagdupa para maablihan ang portahan o makagawas siyang mga classmate. Pero subo palandungon kay naigo hinoon siya sa pusil. It means katong nga bata, na-train po siya sa iyang ginikanan sa gugma o kaluoy o pagsakripisyo para sa iyang mga classmates. Kitang tanan, adunay mga training sa itong kinabuhi. Kaya ang pulong sa Dios, mao magibarometro sa itong kinabuhi. Dili man ang kalibutan ang atong barometro sa kinabuhi. Mingon tag barometro basihan. Asa taangay magpalalom sa pagtuon
asa ta dapat muliwan, asa ta dapat magpundar, mahimong pundasyon sa itong kinabuhi. Ang uban, na-train sila diha sa kaliwatan nga mahilig gid mo dumot na tamnan gid kawayan ang mga pagdumot. Na-train sila sa pagpanimalos, na-train sa pagsukol, na-train sila sa mga pagmahay, na-train sila sa kinaiyahan na dili gid mo gibuhi o dili gid magpasaylo. Pag aduna po'y mga pipila nga na-train sila diha sa gugma pagpasaylo, ilabi na gid ang mga Kristohanon. Tungod kay kita ang atong barometros kinabuhi ang pulong man sa Ginoo. So, every time nga naatay desisyon ngayon sa kinabuhi, ato gid nang kanunay i-refer sa pulong sa Dios, iya ba ning kabubuton. Amen. Ngayon si Paul, maayo man ang pagpaugnat sa lawas nun nga pagpaugnat, pero mas binilhon ug importante ang mapuslanon ang pagpaugnat sa espirituhanon tungod kay kini naghatag man kanatong kinahubuhi karon ug sa umaabot. Spiritual training igsoon leads us to life karon ug sa umaabot nagsuon. Amen. Meaning nga ang atong pag-train sa tong kaugalingon sa godliness maghatag natong kinabuhi dili kamatayon o kalaglagan sa atong kalagsuon. Ang godliness dili pasabot nga relihiyoso ka. Ako lang may example, dagan sa to karon relihiyoso pero dili Dios nun. May tag godly, liwat sa Ginoo. May tag relihiyoso, liwat sa relihiyon. Hello? Pero yun ang Bible, walay relihiyon, makaluwas nato ang Dios lang. May tag godliness, training for godliness, pagtuon sa kinaiyahan sa Dios nga muliwat ta dili sa atong relihiyon. May example na ako gamay, si Mama, kining pluvial nga naitabo karon sa ato lang. Sige Pedro. So tungod kay assign man na sa mga chairman na kinanglan na ay contest sa pluvial sa tanan nga mga coastal area usa ang North Poblacion. And ang among sakayan ang gigamit ang sakayan ni Kuya para sa nahimuan sa kaniyang decoration. Lain nga decoration pero apil na sa decoration na ang si St. Paul o ang manok St. Paul ay pa Pedro. Peter. And si Mama dili sa mua dili mi gusto nga butangan og rebulto o dili butangan og katong iyang imahe ni Pedro. Pero tong kay since ang tema is San Pedro man, kina-appeal siya sa criteria sa judging. So pila ka mga higayon gid nga gipamalandungan pagmaayo ato nga nag-refer gid si Mama sa mga pastor. Nabot siya dito kang Ma'am Archel na iya gyud ang gipangutana kung unsay angay buhaton nga apil man siya sa judging. So na-bless ko nga sa pagtubag ni Ma'am sa iyaha, gidala pud ko sa Ginoo ani nga pulong. Nalahi day ang pagka-relihiyoso o lahi ang pagka-Diyos nun. Kay ngan pa ni Ma'am, kanang dili man mag-matter ang Diyos sa atong gibuhatin ang ato mang kasing-kasing. So, kung ato, ingon si Ma'am, para sa iyaha, subay sa pulong sa Ginoo, kaya pulong sa Ginoo may barometro sa itong kinabuhi. Dagan magod karon nagpakita nga relihiyoso pero dili liwat sa Ginoo. So, kung imo nang gibuhat, tungod kay parilhon ka nga relihiyoso ka, dili ka sawayon sa tao kay hala, Christian man sila born again pero nagtungtong og gibulto sa ilang sakayan. So kung muna imong motibo, napakita lang ka nga relihiyoso ka. Pero kung gibuhat na nimo sa motibo nga ipakita sa tao nga liwat ka sa Dios dili sa imong relihiyon, buhaton nimo na for the sake nga makadait ka sa imong isig ka tao, dili sila ma-offend sa imong pagka-Kristohanon, napakita na sa imong pagka-Diyos nun. So, na-bless ko nga malandong nga lagi, no? Dagan kay mga tao nga, dili gid sila ga hawid dili gid sila ga panguros, dili gid sila ga, bisan na lang pag ingkod sa simbahan nga, dako, dili gid sila kay lagi, lahi ilang relihiyon. So, kitawag nag-relihiyoso, dili pagka-Diyos nun. Pero napoy pipila, nga bisag wala na nila, bisag gibuhat na nila, or bisag
Uyon sila ana nga mga butang for the sake sa ilahang relasyon sa ilang isig katao. Napakita na sa pagpakigdait kay ningon ang Dios nga sa New Testament, pakigdait kamo sa inyong isig katao taman sa inyong mahimo. Kay ang Dios gani nakigsalo siya sa mga buring. Nakigsalo siya sa mga makasasala aron ang kahayag mudan-ag nga kanila. It means may igsuon na kung imo lang nang gibuhat para ignon ka nga Diyos nun, pero ang imong kasing-kasing madinumtanon o dili masinumtanon sa Diyos, dili ka pong kamatawag nga Diyos nun. Relihiyoso lang pero dili Diyos nun. Murag Pariseo ba? May kaayos balaod pero walay gugma sa iyang isig katao. But kinsa man ang Diyos compared to religion igsoon. Religion is kinahanglan di ka mapaputol sa buhok, kinahanglan taas mong sayal, kinahanglan ingon ani mong suoton, kinahanglan inani ka magistorya, kinahanglan nga moatubang ka dito, muluhod ka dito. But si Jesus kinsa siya? Sa iyang kakabos gihigugman niya, sa iyang kahalangdon gihigugman niya ang makasasala nga sama kanato. Mao ka nang tinuod nga pagka Dios nun. Ingon pa siya sa iyang pulong in Ephesians, ang tinuod nga relihiyon kadtong mga kasing-kasing nga dunay kabug-aton sa mga kabos. Dili ng atong salina, atong gisuot kinahanglan. Ingon ani pa tong kay mao na atong relihiyon. Being godly is not about religious. Hello. Nasabtan nung nakuha na to may suot. Dagan relihiyoso marang Pariseo. Pero dili ka ba lumulingi sa panginahanglan sa iyong isig katao? Dili ka ba lumakigdait sa iyong isig katao? Munang natunan sa mesla karon igsuon. Nagkalain-lain ang among mga relihiyon. Nagkalain-lain ang among mga doktrina, practices. Pero pag abot nga mag-usa nami, ipakita ginamo nga si Kristo gid ang pundasyon sa among pagsa-pagsa ka relihiyon. No, mabilis no. Asa may mag-uban, mga Berene, mga Baptist, mga Sabadista, mga unsa dara. Gina-embrace na mo ang nagkalain-lain nga pagtuo, pero usa ra nga Dios ang among gituuan. Makain ka nga lami, naay kalinaw. Naay kalinaw, may sulat. Subo pa ng dungon nga naapoy mga pipila nga relihiyon nga dili gid gatampo. Tungod kay mo lagi. Ato nang makita karon sa pagpadayon at igsoon kung unsa ang giingon aning verse 7 diya sa pulong sa Ginoo. Ang godly dili lang pasabot nga relihiyoso. Again, lahi ang relihiyoso sa pagka-Dios nun. Kung dili kinabuhi nga puno sa relasyon sa Ginoo ug bunga sa espiritu sa Dios o pagkaliwat sa Ginoo. Morning training ang gusto sa Dios nga bantunan nato. Training sa pagkaliwat sa Ginoo. Dili pagkaliwat sa atong simbahan. Dili pagkaliwat sa atong relihiyon. Doktrina o sa man paglabaw sa tanan ang atong pagkaliwat diha sa atong gigikanan nga mao ang Ginoo. Kinsa ang Dios? Ang Espiritu sa Dios, ingon ang Galatians, ang Espiritu sa Dios, bunga sa Espiritu sa Dios, mahigugmaon, maluluyon, mapasayloon, dili mamugos sa kaugalingon, magtinud-anon. Mao na ang Dios. Mao na ang training nga gusto sa Dios nga ato himuon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi igsoon. Ang pagkagadli makita sa daily lifestyle, dili lang sa matag Domingo sa atong kinabuhi. Dili lang sa suoton o sa atong kaubanon. Dapat inani gyud mag-long sleep kita. Sayal kita taman diha. Kinahanglan atong kaubanon ato ra gyud isig ka relihiyon. But godliness is about Christliness. Mahimo kang susama sa Diyos. What is discipline? Spiritual discipline makes on. Discipline in faith. Number 1. Disiplina sa pagtuo. Ingadra, train yourself to be godly. Kinahanglan o spiritual nga discipline ang pagsatagsa nato kang kinabuhi. Amen?
In Joshua 8:1 verse 8, siya, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. So kinanglan na to basahon ang pulong sa Dios isip barometro sa tong kinabuhi. Dili ta matrain sa spiritual sa mga libro nga atong makita sa kalibutan. Mga training sa TESDA o sa pa. But ang training nato sa pagtuo is naagid sa pulong sa Ginoo pa. Faith comes from hearing the word of God. Amen. Training of faith. Kung naaman tayo training sa skills, may suon pa, importante yung si Pedro Pablo, importante ang pag-train sa atong spiritual. Number 1 yan, pag-train sa atong pagtuo. And di ato lang ng maangkon diya sa pulong sa Ginoo. So Hebrew 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness. Usay sakit yun i-train spiritually. Kanang badlungon ta. Sakit yun kayo mabadlungan, masupo, matudluan. Sakit yun kayo. But later on, yung ang pulong sa Diyos, it produces a harvest of righteousness. Maghatod nato sa pagka-matarong. Muna usahay, sakit yun kayo, mawalihan ta, makadungog sa pulong sa Diyos, piling nato kita ang giigo. Pero later on, igsuon, ang nakalami sa pulong sa Ginoo, muhatod na ito kabaguhan sa kasing-kasing. Nga muhatod na ito sa kinaiyahan sa atong buhay ng Diyos, which is righteous na Diyos sa atong ginabuhi. Devotional may igsuon. Importante ang devotional. Diya kita muliwat sa Ginoo kung kanunay yampungan at tubangan sa Ginoo. Devotional, pakigdait sa Diyos, pagdait sa Diyos, pagtuon sa itulong sa Diyos, ay ngani man ang Diyos, mapaubsanon. Dili man ay gusto ang Diyos nga makita pirmi. Sa iyang pulong, siya mismo nag-ingon nga, ayaw ipanultihan ang mga nahimo nako. Siya mismo sa ikaugalingon, humble siya, ay ngani ang Diyos. Kung di nato na matunan sa pulong sa Diyos, dili kita matrain kung saon pag mapaubsanon ito. Halagi pasaylo sa Dios katong babae nga nangabit. Mas gipasaylo pa to niya. Mas gipili pa to niya kaysa mga nagtamay. Ingon ana man ang Dios. Pero nakigdait ang Dios bisan sa mga buring, bisan sa mga makasasala, nakigsalo siya pagkaon. It means nga dili ta kinahanglan mangmandiri sa mga tao, makasasala ning kalibutan. Sama sa Dios kinahanglan makigdait gayta nila. Di nato na matun-an kung di nato nakabasa sa iyang pulong mga igsoon. Mapasayloon man di ang Dios. Humble man di ang Dios. Manginatagon man di ang Dios. Mapinugnanon man di ang Dios. Hello! Sa kinabuhi, adunay training sa godliness. Amen! Adunay training sa godliness. Kaingon tanga kanino, na-train din siya sa pagka-Diyos nun kay maayo kung gid siya kinaiyahan. Gisugot ta. Ingon ang iyang behaviors na nagibasa karon, gisugot ta nga i-train ang atong kaugalingon nga muliwat sa Dios. Dili lamang sa mga kalibutan ng butang. Devotional. Ikaduha, may so number 1, spiritual training is training of faith, may so. Discipline of faith nga atong ipatubo pinaagi sa pulong sa Dios nga makaila ta sa Dios. Ikaduha, rejecting ungodly mates or mates, hindi tawag na pagka dito mates na mga mitolohiya ba, mga kasabihan kani adto. Ingon sa verse 7 siya, apan likay ang mga himo-himong sugilanon nga dili angay isugilon. Agad karong gaingon alayo pagpanudlay basta naa ka sa kuan. Paggabihin na ayaw na pagnilkatir. Kato akong lula kani adto kinahanglan mo halok kagid sa kuan. Ingon diri ang po, likayi ang mga himo-himong sugilanon nga dili angay isugilon. Inuon i-train na totong kaugalingon sa kinaiyahan sa Dios. Yung ingon na ayaw gid ko kay kani adto ang Dios. Ang Ginoo gani mahubog mo na. Ayaw pa yung mga buot-buot nga istorya.
dili gyud na nato angay sundon. Klaro kayo siya, likayi ang mga himo-himong sugilanon nga dili angay isugilon. Say dagan karon mga anak nga dili gabuhat ani, dili gabuhat anak tungod kay mo nay gitudlo sila mga apuhan kaniadto. Wa say gingon sa Dios, tudluan na tutong kaugalingon sa kinaiyahan binuhatan sa Dios dili sa mga karaan nga kapanahunan. Colossians 2 verse 8, see to it that no one takes you captives through hollow and deceptive philosophy. Di natutugutan nga kita maulipon sa mga pagtulunan nga dili iya sa Dios. 2 Timothy 4 verse 3 to 4, they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Ila hinungkunong gibutang ang ilang igtulungog sa mga sukilanon kaniadto. Inay nga mamati sila sa pulong sa Ginoo. Dili man kay na may mga filosofiya na may mga kuan. Dili ta pwede nga pirmi magpasaylo kay abusahan pa. Diba? May mga inana nga pagtulunan. Pero yun ang pulong sa Dios. Kung ang imong isig ka tao, makasala ka nimo kapituan. Pila man na, maihap na nimo dili. Pasaylua siya. Pero may mga tao, may mga na kung sige ka na lang pasaylo, paubos, abusahan, di ka. Nag-ingon po ang pulong sa Dios in Hebrews, overcome evil with good. Meaning, mapunto ginandautan, pinaagi sa maayo, dili sa pagkadautan. Meaning, ang pulong sa ginumugi atong barometro kanunay, suot, pasihan sa atong kinabuhi siya. Likayin ninyo ang mga tumo-tumo o himo-himo ng mga sugilanon. Dagan Kristohanon karon na pagipon sa pagtulunan sa mga filosofiya, sa mga karaan ng mga kapanahunan. At wala kita'y lain, himuon na training sa itong kinabuhi, ang pulong na din sa Ginoo Kristo. Amen! Amen. Ang delkater. Nakoy kaisa na kay kauban nga ng delkater po gabihin na. Dito des kami ginong delkater po kay kasama. Tingin kong bagwes. Nakapasura, hindi na ba maayo ang delkater sa gabi? Ingat ko, ano di, hygiene na ba ang delkater? Mas di na maayo mo di ka mag-delkater kay ipukon ka. Magkaon kay, gamitan niyo yung kamot kay buling. Muot kay ko, manang, adun na yung mga butang nga susiyo na tutong kaugalingon ng soul. Kung naapapatanan ng mga butang ay Diyos na sa kinabuhi. Again, wala tayo lain ni mong barometros kinabuhi, ang pulong ragyod sa Ginoo. Ikatulo, may suon, last, living with eternal perspective. Atong itrain atong kaugalingon sa kinabuyos nun o kanabitong kinabuhi nga walay katapusan langit nun nga panglantaw may so nga bisa sa impulong pagtigom kamo og mga bahandi nga langit nun kay kanang mga butang nga dili madunot dili kutkuton sa anay inay nga magtigom tag bahandi magtigom tas mga maayong kinaiyahan nga makapahimuot diha sa Dios ug atong mapapanunod sa atong mga umaabot na generation. Matthew 6:19-20, do not store up for yourself treasures on earth, but store up treasures in heaven. Amen. Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there. Hello! Kita mga lumulupyo sa langit, dili angay nga magtigom sa mga kalibutanong mga butang igsuon. Inanglan gid ni natin pasunod nga prinsipyo sa atong mga apo sunod, mga kaanakan, mga apo para buhod kung daugong sila desal gid sila magpunog. Naman gyud mga inahadra. Pag sukol gyud. Mo nang klase sa mga training o prinsipyo, perspective nga ginatudlo kaniadto sa mga katigulangan. Na kinahanglan nato sundon. Pero ingon diri ang pulong sa Dios, magtigom kita og mga langit nung bahandi may suon. Langit nun meaning mga kinaiyahan sa Dios. Pagka mainagupon, mahigugmaon, ingon pa pulong sa Dios, ang taong matarong dili kalimtan. Meaning, na dunay gid mga kinaiyahan sa Dios, sa tao nga gikan sa Dios nga kung mao nay atong ipapanunod dili kinamalimtan o kana nga mga butanga magdala nagka
kaayuhan katarong sa atong umaabot na generation. Yung pa siya nga, dignity is more important than wealth. Ang maayong kagpilia, ang maayong kadungganan kaysa sa bahanti. Kana mga butanga igsuon, training sa atong langitnon na pagkinabuhi. Amen. Dili na to, sa ikatudalas pa dito, dili na to ihurot atong kusog, atong atensyon sa mga kalibutanon nga mga butang, ani nga kalibutan igsuon. Dili gid magpanupig sa prinsipyo, dili gid magpadaog, but hinuon magtigom ta sa mga bahandi nga langitnon, mao kadtong mga maayong kinaiyahan nga matudlo ug ipakita nato sa atong mga anak, mga apo nga ilang madala sa umaabot nila nga kapanahon. Mapasayloon, mahigugmaon, manghinatagon, maluluyon, matinagdanon, dili mandiri sa isig katawo, dili mahinugmanon sa isig katawo. Mao nang mga bahanding langitnon nga atong matigom, nga atong ikapanunod sa atong kaliwatan sa umaabot. Amen. Nakuha na ito magsuon. Ikaupat nga training is a qualities of godly living magsuon. Mga quality sa pagka-Diyos nun nga angay nato nga tun-an. Again, godliness is not about pagka-relihiyoso, apan pagkaliwat sa Ginoo igsuon. Number 1 in Proverbs 10 verse 9, whoever walks in integrity walks security. Number 1 is integrity. Muning mga quality sa godly living or godliness kanang pagka-Diyos nun. Dili lagi ka kanang bitaw, dili lagi ka tao nga Kristohanon nga always gyud nakakurbata or always gyud nakabitbit sa imong kuan Bible kay lagi giniuso ka. Pero nakay integridad na tao. Kung kinsa ka sa tubangan sa kadaghanan, maupod ka diha sa imong pamilya o sa imong isig katao. Nakay usa ka nawong. Dili ka nagkalain-lain. Muni ang mga godliness kay ang Dios dili man siya Dios nga buutan siya sa kadaghanan, pag-abot sa pipila, dautan siya. Ang Dios maayo man sa tanan. Ingon niyang pulong, ang Dios maayo sa tanang maayo ug sa dautan. Meaning siya ang example sa adunay integrity. Kinsa siya sa atubangan sa iyang amahan, mao siya sa tubangan sa kadaghanan. Amen. Integrity. Muni usa sa godliness nga angay nato, quality nga angay nato i-possess nun-an, i-train sa itong kinabuhi. Number 2, humility, pagpaubos. James 4 verse 6, God opposes the proud but shows favor to the humble. Ay siya galing nga Diyos alang doon nagpaubos sa ikaw galingon for our sake may soon. Siya ang unang example sa pagkamapaog sa nun. Amen. And muna ang training nga gusto sa Diyos nga atong matun-an, muliwag ta nga mapaubsanon sa itong buhi ng Diyos. Bisag unsa na atong naabot sa kinabuhi, mapaubsanon gyapon ta so. Dili na po nato kinailang mas lamang ta kaysa sa uban. God opposes the proud but shows favor to the humble. Napag-reward. Diba? Napag-reward. Yun siya, iya pag-itong ipataas. God shows favor to the humble. Ikatulog, kindness. Pagkamanghinatagon. Di lang pinansyal. Bisan sa katarungan. Pagtagad, gugma. Pagkamanghinatagon. Ephesians 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another. Be kind. Ayaw pag nilaog. Sa pagtagad, pagtabang, pagigugma, pagsabot. Di lang in form of money. But bisan pa sa pagtagad, pagpasaylo, pagsabot, pagtudlo, pagmatuto sa imisig katao, compassionate to one another, pagmaluluyon ngadto sa uban. Naman tayo mga kadunggan nga storya nga kani nga tao ingon ani ni gilipak ni sinisig katao. But kana bitaw atong response ba? Kanang magnay kaluoy dili mo dili noon mo sulsul nga maugid na siya tinuod gid na ako nakasinati pugudan. Nagikoy kaila usa nga pulis na ako siya nastoryahan bahin sa iyang isig kakuan na makaingon ko nga dili man siya Kristohanon pero nakadayeg gid ko sa iya niyan siya
Sa bilang basitagan niya problema ang yatubang. Nakain ko nga, nana ang tanong ang Kristohanon, muliwan ta sa Ginoo. Be kind, be compassionate sa mga isig katao. Di lang sa kwarta, bisan sa pagtagad, pagsabot, pagpasaylo, pagtudlo sa atong isig katao, may mutang, yaman kinabuhi, di na siya, dugang rin na sa itong problema. Pagkitudluan ta sa Dios, bisag siya, sa iyang kabisi, sa kadagan sa iyang yatubang, manginatago ng Diyos sa pagtagad. Na mga kauban niya apostolin, ay nagsamuka ang Ginoo si Jesus kay busy kay siya. Pero sa iyang kabisi, pasagdai siya. Diba? Si Jesus mo balik good kay gahatag gid siya pagtagad sa tanan nga gapulso sa iya. Katuro pong gapulso gid sa iya. Ang mga apostolis gayon, ayog sa muka. Ayog sa muka ang kuwan. Si Jesus kay busy kay siya dagan pa siya langaw. Pero nakita nato gibalikan ni Jesus ang buta. Gibalikan ni Jesus ang babae nagkadugo. Gibalikan ni Jesus ang amahan nga namatyan sa iyang anak because God is kind and compassionate. Usahay, paglami na kaya itong gikaon ang uban, naglisod, nang nanamtok sa atoa, kay mo na, tag, ano waman mo naglungag? Saan ba dayon? Magdagay busog na ka, hindi ko naman nagkasauban na. Ano waman ka nagtigom? Ano waman sa tingog iuna ang kuhan? Diba natay na yung mga inana na to? Natitsud ka ng, pag nanata sa komportable nga sitwasyon, o samungkot nga dito sa uban nga naas kalisod, dili ta andam matabang so. Pero si Jesus, bisan sa iyang kahalang doon, sa iyang kabisi, sa dagang kapoy na siya sa ministry. Pero layo na kayang gibaklay. Pero pag-ingon nga, maestro, na ako'y anak na namatyan, mobalik gid sa agi si Jesus para lang tagdon ang naas Panginoon. Ingunahan na ang tagtagam compassionate sa ating isig katao. Sa pumuliwan sa Diyos. Yan siya, be kind and compassionate to one another. Busy mang kubran, busy mang kugaw, anak man. Kasi na sa Facebook na magpatabang. Kasi kapoy na kayo ikuan, pero ingon ang Diyos, pag maluluyon ka mo sa inyong isig katao. Amen! Kaya bisan gani sa ato ang pagka kita, wala man tapasakti sa Diyos. Gitagad ta sa Diyos. Bisan sa itong pagkaabusado, gitagad kaya punta sa Diyos. Huwag kaya punta niya kalimti, Menson. Kindness. Ikaw pa, self-control. In Galatians 5:22, the fruit of the Spirit is self-control. Godliness. Ang Diyos mapinugnanon. Lami na ito pag naparungot itong mga parisiyo. God is kanabitong of self-control gid kay siya. So, nagit siya pagpugong sa kaugalingon. Naman tayo makita nga mali sa tayo sikat tao, pero naatay pagpugong sa itong kaugalingon. Amen. Liwat sa Diyos. Last, obedience. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Maning mga training sigsuon sa mga qualities of godliness. Number 1, integrity, humility, pagkamapawisanon, kindness, self-control, and pagkamasinugtanon sa Diyos. Amen! Muning mga buntang ang gusto sa Diyos nga matrain ta. Kaya masangit pa ta usahay ng integrity, usahay atong masulti, di pa nato makinabuhi. Humility, usahay, ganahan ka punta nga, nagkadaig ta. Kindness, usahay, makahakog ka punta sa sikat tao. Self-control, usahay, di ka po nato kapungan, nagpakawiting ka punta sa mga maayo. Obedience, usahay, dili ka punta pagkatuman sa Ginoo. Pagka ng pananigsuon is tawag training, dili pag na perfect training good. Atong i-undergo atong kaugalingon sa grasya sa Dios. Amen. Nga from glory to glory. Kaya nato kay naa ang grasya sa Dios igo alang sa matag usa ka nato igsoon. Amen. As I end, ginatsugo ta sa Dios nga i-train atong kaugalingon into godliness. Dili pagka-relihiyoso, kundi pagkaliwat sa Ginoo.
Subo palandungon nga daghan kay gasimba, kay lagi relihiyoso. Daghan kay galikay sa mga bisag unsa, kay lagi relihiyoso, pero wala niliwat sa Ginoo. Matingon ang pulong sa Dios, godliness ang iyang gisugo. Ingon siya diri sa 8, di ba? Mapuslanon ang pagpaugnat sa lawas apan espirituhanong pagpaugnat, mapuslanon alang sa tanan butang kay makahatag man kini sa kanaton kinabuhi nga angay karon ug sa umaabot. Espirituhanon meaning Dios nun, godliness. Sa English na version para mas makuha kay nato igsoon, ingon diri sa iyang sa English, train yourself to be godly. Wala nang ingon, train yourself to be religious. Hello? Wala siya nag-ingon, train yourself to be like your church. But train yourself to be like me. Muliwat diha niya igsuon. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Kay ang pagka-Diyos nun, ang pagkaliwat sa Ginoo, adunay saan sa kinabuhi karon ug sa kinabuhi daw sa umaabot. Amen. Mao tong mga butang atong i-train, atong pagtuo, dili ta ko i-reject nato tong mga pagtulunan sa tao, mga myths, ug ikatulo magkinabuhi kita nga adunay langit nun nga perspective panglantaw. Ikaupat atong i-train ang atong kaugalingon sa mga qualities sa pagka-Diyos nun, maigsuno atong pagkamanggumaon, maluluyon, mapausanon. As I end, ang pagkagadli dili siya automatic. Amen. Dili diretso na mapagkudayon ta. Dili diretso nga mapurma dayon ta. Dili lang relihiyoso nga purma, kundi training and discipline sa relasyon sa Dios. Kinaiya sa Dios. Godliness. We gain blessing both now and forever. Diya sa ato ang pagkagodliness so pagkagodly. Are we training ourselves daily to be godly, not just religious? Amen. As again, ang ipakita sa Dios, dili pagka-relihiyoso, kundi pagka-Dios nun. Atong pakpakan ang kaayo sa atong buhay nga Dios na nagsilbi nato ang magbalantay o responsable nga teacher sa atong kinabuhi. So let us pray. Father, thank you sa imong pulong.